conclusion of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven, and took his seat at the right hand of God. As they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Sabi po sa inyo lahat, Magandang gabi mga Father. of course, we also remember and include in our prayers lahat po ng mga nanay as we celebrate Mother's Day today. So, pwede ba ito kayo lahat ng mga nanay na nandito? Huwag po kayo mahiya. You should be proud. Let's give them a big hand. Happy Mother's Day. Alam natin kung paano tayo mga role ng mga nanay. I remember, kasi hindi naman ako kamaskoy, kaya rin po, dahil pangalawa ako, kaya yung nanay ko ay talagang maingat sa akin. Noon ako ay bata pa naman. Talagang lahat ay sinubaybayan niya. Lagi niya akong sinasamahan sa eskwelahan, lagi niya akong sinasamahan sa guidance office. Lagi po kasi ako nag-guidance naman, no? Sinasamahan niya ako pagpili ng mga gamit. Sinamahan pa niya ako sa National Museum noon para pumili ng mga special na bato. Kasi nga, bababa ko yung grade ko dahil may pinipili po akong grade. At pag hindi ako nagsabit ng special project, matatagal ko ako sa program. No? So, sumama yung nanay ko yan para pumili ng maraming mga bato sa science. Punta pa kami dyan dati sa Diliman, no? Sa Philippine Atomic Energy Commission. No? Lahat yan, sinamahan ko na nanay ko hanggang pagdating ng high school, hanggang pagdating ng college. Yun na lang, matik sa punto ng buhay ko na kailangan pa lang magpaalam ng nanay ko. The very early age of 52. No? Because in 1997, siya po ay ma-confine sa hospital, December. Okay, it was our first Christmas and New Year sa hospital. So yun yung Pasko, bagong taon, wala kang handa. Kasi po yung nanay ko ay talagang magaling magluto. Sabi nga nila sa kanya daw, yata ako ng umana. And then I was very nervous. No? So kung pag gumaling ka, kasi nasa ICU po yung nanay ko. Kung gumaling ka, papasok ako ng seminary. And January 5, 1998, she passed away. Sabi ko, Lord, ba't mo naman kinuha yung nanay ko na napakaaga? Kasi po yung nanay ko sa walang anak. Imagine yun. So sabi ko, niliyak ako, nagtawag ako sa kapapare. Kasi namatay yung nanay ko. Pahingi ko yung sign. And, yun nga, after many years, I realized that siguro kahit maagang umalis yung nanay ko, she somehow prepared me to be independent. Kaya, yung nasa college na ako noon, talagang lagi ko naaalala mag-isa ako sa illustration, sa registrars, hanggang sa ako yung nagpare, pumasok na ako sa seminaryo, nag-apply ako doon, siyempre hindi ko sa kanina na ito, right? Okay na siya. Doon ko na-realize na
experience what we call a continuation. Continuation of the mission that Jesus entrusted to them. Jesus commissions them and told them, go into the world and proclaim the gospel to every creature. And so the ascension teaches us first the reality of what we call continuation. Doon din sa buhay natin, di ba? Kapag mag-aasawa na yung mga anak, kinakailangan umalis. Not to abandon the parents, but as the scripture says, darating ang panahon na iiwan ng lalaki ang kanyang makina at kasama siya sa kanyang asawa at sila hindi na magiging dalawa kundi magiging isa. Of course, there are many experiences of leaving, but ito pa lang mga pag-alis na ito are not an end, but a continuation. Second, it teaches us the experience of what we call a new presence. A new presence. Pero kung isa po yung kanina, Zendra sa new constant change. Sabi sa filosofiya, no? Pero hindi natin ang permanente sa buong mundo. Change. Totoo naman, diba? Wala namang permanente na naging stagnant sa buong mundo. Kaya sabi ng isang philosopher, no? That the only thing that is permanent in the world is change. Sabi mo sa amin na yun, we're on the road, we move from place to place. And oftentimes, we call it home. But there are times that we need to move. Because that is our own experience of constant change. And our experiences of constant change allows us to experience a new presence. Kailangan bumalik tayo sa langit para may padala ang Espiritu Santo. Next week, we will celebrate Pentecost. It is not a different God. Okay? Hindi yung kaibang Diyos. It is the very same Jesus, but in another person. Okay? Hindi pwedeng dalawa sila. So he has to return to his original form, his original identity, being the Son. And that is what we call the new presence. Ang pag-alis na Jesus is not an absence, but a new experience of God in the person of the Holy Spirit. In the same way that we experience different people, different kinds of people. Iba katulad ng nasa bus ka. May mga tao na sumasakay in the middle of the pagkakapit, may bababa, may sakay na naman. Yung iba makakasabay mo until the end. Yung iba nakasabay mo sa ofisa pero bababa sila. They are not an experience of absence, but a new presence. Mother's Day, and I never had the chance of praying for my mom. Bilang isang pare. Bilang isang pare, hindi ko na na-bless yung nanay ko on Mother's Day. Kasi nga, she passed away at the age of 52, January 5, 1998. So sabi ko, yung mag-bless ako ng Mother's Day, siyempre naalala ko yung nanay ko. Many people would tell me, Father, ang serve-serve ng mga magulang mo, ano? Kasi may anak silang pare. Pero siyempre, hindi mo nila alam na hindi na-experience yung nanay ko yun. But I tell them, siguro po, mas swerte ako. Kasi po, naging magulang ko sila. Naging nanay ko, yung nanay ko. But, don't get me wrong, yung nanay ko, sorry. Ako yung lumaki sa sinturon. Lumaki ko ako sa sinturon. Dahil kung wala ka sa bahay ng alas 10 ng gabi, panigurado. Kung hindi sinturon, sinelas. Alam mo? Pero hindi ako nagtanim ng pinakakit sa namin. Kaya mga millennials, nagsensisan, kayo masyadong marunong sa mga nanay. Pero kung may nagtaybakan naman, report ko yung nanay ko. Kasi ang kakampi ko nun yung tatay ko. Yung ginapano ko ng nanay ko, sabihin ng tatay ko, tama na yan, papaluin mo yan. Tapos mamaya, papayabuhan mo. Sabihin ng tatay ko, magiging nervyoso yan. Ano connection? Hindi ko lang alam, no?
Pero, yun, ganun naging ang buhay ko nung ang nanay ko ay lumisan. I met, different kinds of mothers. Marami akong natutunan sa kanila in the process and in my journey as a priest. And finally, the ascension does not only teach us the experience of a continuation, a new presence, but more importantly, in witnessing. Witnessing, not sightseeing. Ano ko sinabi mo? Kasi yung ascension is, di ba mo nakita nyo sa Facebook ko ngayon na doon sa Norway, di ba? Magkaroon naman yung Aurora Borealis, di ba? Isang talaga napakagandang tanawin doon ng solar system ng 11 bodies. The same thing with the ascension. Kung naranasan ito ng mga anak, sobrang namangahas na. Kasi bumalik yung dating glow ni Jesus kung siya yung kanyang magiging Diyos. But again, this is not something spectacular na naiiwan ng lamang doon. Why? Because this scene of the ascension, wala tayong image dito, is actually a commando. A commando, isang utos na iniwan ng Panginoon Jesus, and what did he say? You will be my witnesses. You will be my witnesses. And they were simply words of command. Not to be emotional, not something that is sentimental, but a challenge and a mission. And that is why every time people would talk to me about parenting or about parents, I can really say na somehow sinisikap ko na yung nanay ko, kasi yung nanay ko, kay tatay ko, active din sa simbahan. Kaya nang namatay siya, sabi ko, Lord, bakit naman yung nanay ko, active na nagsiserve sa simbahan. Diba? Pero ganoon talaga. There are certain mysteries in life that later on, when I realize na natin, masasabi natin, these are what we call necessary living. May mga pag-alis pala na minsan kinakailangan for us to experience growth and maturity.